Si Tomas ay isang mahirap na magsasaka na nakatira sa isang maliit na bayan sa tabi ng ilog. Ang bayan na ito ay walang pangalan. Hindi siya ang pinakamagaling na magsasaka, ngunit siya ay masipag, matiyaga, at mahal ang kanyang trabaho. Araw-araw, nagtatrabaho siya ng buong pagsisikap sa palayan na kanyang tinamnan ng mga taon, ngunit palaging hindi maganda ang ani. Ang lupa sa kanilang lugar ay matuyot at wala ng mga regular na pag-ulan tulad dati, kaya't ang bawat panahon ng ani ay nagiging isang matinding laban sa kalikasan. Ang asawa niyang si Maria ay isang masigasig at masipag na babae, laging handang magtrabaho kasama ang kanyang asawa nang walang reklamo. Si Maria ay isang maganda at maamong babae, ngunit ang kagandahan niya ay hindi nakikita sa puti at malasutlang balat o mahahabang buhok, kundi sa mga kamay niyang matigas dahil sa pagtatrabaho sa bukid, at mga mata niyang kumikislap ng pagmamahal para sa asawa at mga anak. Siya ang pinakamalaking tulong sa buhay ni Tomas. Laging kasama siya sa bawat gawain mula umaga hanggang gabi. May 3 anak sina Tomas at Maria, at ang bawat isa ay isang malaking pag-asa para sa mag-asawa. Ang panganay nilang si Pedro ay 10 taong gulang, mabilis matuto, matalino, at palaging tumutulong sa mga magulang sa pag-aalaga ng mga hayop at halaman. Ang ikalawang anak nilang si Ana, 8 taon, ay isang masayahing bata na palaging nagdadala ng saya at tumatawa upang pasayahin ang lahat kahit na parang may problema. Ang bunso nilang si Luis, 4 na taon, ay isang cute na bata, mahilig tumawa at maghabol ng mga paru-paro sa bukid. Bagamat mahirap ang kanilang buhay, puno ito ng pagmamahal. Ngunit nagsimulang magbago ang lahat nang magsimulang magka-crisis ang kanilang mga lupa. Ang mga ani ay palaging mababa, hindi sapat para sa pagkain, at pati na rin ang mga gulay sa kanilang hardin ay hindi lumago ng maayos. Lahat sila ay nagdaranas ng pagkabahala at hirap. Minsan ay kailangan pang magtipid upang hindi maubos ang kanilang bigas. Tuwing gabi, habang magkakasama ang buong pamilya, ang mahina at malabong liwanag mula sa lampara ay hindi kayang gawing magaan ang kanilang mga alalahanin tungkol sa bukas. Sinubukan ni Tomas na hanapan ng solusyon ang kanilang sitwasyon. Narinig niya sa ibang mga bayan na may mga bagong pamamaraan ng pagtatanim na makakatulong upang magbunga ang kanilang mga lupain. Ngunit ang mga pamamaraang ito ay nangangailangan ng malaking gastos na wala siya. Sinubukan niyang manghiram mula sa mga kamag-anak sa bayan, ngunit ang mga maliliit na utang na iyon ay hindi sapat upang baguhin ang kanilang mga lupa. Habang lumilipas ang bawat araw, nararamdaman ni Tomas na lalo siyang napapagod sa paggawa ng bagay na kanyang minahal, sapagkat hindi niya kayang baguhin ang mga resulta kahit na ibinuhos na niya ang lahat ng kanyang lakas at pag-asa. Isang hapon, habang ang araw ay palubog na at ang mga sinag ng huling liwanag ay sumisinag, si Tomas ay nakaupo sa tabi ng kanyang hardin ng gulay. Ang mga mata ay nakatutok sa mga dahon ng kangkong na unti-unting natutuyo. Hindi niya alam kung ilang beses na niyang inalagaan ang mga ito, ngunit bawat pagkakataon ay nagbabalik ng hindi magandang resulta. Ang mga tanim ng kangkong, kamatis at kalabasa ay hindi namulaklak, at ang lupa ay hindi nagbibigay ng buhay tulad ng dati. Hinawakan ni Tomas ang lupa, at ang matuyot na pakiramdam ay lalong nagpalala ng kanyang pagkalungkot. Araw-araw, siya ay gumigising sa madaling araw, nagtatrabaho sa bukid, at nagbabalik sa bahay kapag gabi na. Ang mga patak ng pawis sa kanyang noo ay hindi kayang baguhin ang kalagayan nila. Nakakita siya ng kanyang asawang si Maria, abala sa pagluluto at pag-aalaga ng mga anak. Ngunit hindi niya maikubli ang mga alalahanin sa kanyang mga mata. Si Maria ay isang malakas na babae, ngunit alam ni Tomas na siya rin ay napapagod. Ang mag-asawa ay parehong nararamdaman ang bigat ng kanilang sitwasyon, hindi dahil sa pisikal na pagod, kundi dahil hindi nila alam kung paano pa mapapabuti ang kanilang kalagayan. Sa kanilang mga puso, may laging takot na baka hindi nila sapat ang makain para sa pamilya, o kaya naman ay hindi nila kayang bumili ng mga pangangailangan
para sa kanilang mga anak. Hindi makatulog si Tomas sa mga gabing madilim. Pumunta siya sa labas ng hardin, tumayo sa ilalim ng mga bituin at nakikinig sa hangin na dumadaan sa mga puno. Tinanong niya ang sarili, bakit nga ba naging ganito? Bakit ang dating matabang lupa ay naging ganito kasama? Pakiramdam ni Tomas ay tinutulak siya sa isang sulok at wala siyang makita na labasan. Inisip niya ang kanyang mga anak, ang mga inosenteng bata na laging tinitingnan siya ng may pag-asa at nakaramdam ng pagkalumbay dahil hindi niya kayang magbigay ng mas magandang buhay para sa kanila. Isang gabi na maliwanag ang buwan, si Tomas ay lumuhod sa tabi ng ilog at nagdasal. Humiling siya ng himala. Humiling siya ng isang huling pagkakataon para iligtas ang kanyang pamilya. Hindi niya alam kung may nakikinig ba sa kanyang mga dasal. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niyang bahagi siya ng kalikasan. Parang ang lupa, mga halaman, at ang mga bituin sa kalangitan ay mga kaibigan na handang tumulong sa kanya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, bulong ni Tomas. Pero hindi ako susuko. Magpapatuloy akong lumaban para sa pamilya ko. Kung may himalaman, sana ay dumating ito para sa amin. Sa isang maliit na pag-asa sa kanyang puso, tumayo si Tomas at bumalik sa bahay. Kahit hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, alam niyang ano man ang mangyari, hindi siya susuko. Gabing iyon, habang nakaupo si Tomas sa tabi ng naglalagablab na apoy, hindi pa rin mapalagay ang kanyang isipan. Kahit siya'y nanalangin, ang pangamba tungkol sa hinaharap ay hindi siya pinapayagang makatulog. Ang ihip ng hangin sa mga siwang ng pintuan, ang huni ng mga kuliglig, at ang sayaw ng apoy ay tila ba nakikipag-usap sa kanya. Sa sandaling iyon, isang kakaibang liwanag ang biglang lumitaw sa harapan ni Tomas. Hindi ito kahalintulad ng anumang nakita niya noon, banayad, ngunit maningning, parang isang bituin na bumaba sa lupa. Itinaas ni Tomas ang kanyang ulo, namilog ang mga mata sa pagkabigla. Sa gitna ng malabong liwanag, unti-unting lumitaw ang isang aninong mapangarapin at sa kanyang harapan ay isang magandang diwata. Mahaba at malambot ang kanyang buhok na parang sinag ng bukang liwayway. Kumikislap ang mga mata na tila mga hiyas at makinis ang balat na parang nibe. Nakasuot siya ng magaan at lumulutang na bestida, wari gawa sa ulap. Hindi makapaniwala si Tomas sa kanyang nakikita. Sino ka? Bulalas niya, puno ng pagtataka. Ngumiti ang diwata ng banayad. Ako si Anela, isang diwata ng kalikasan. Narinig ko ang iyong panalangin, Tomas. Nabuka ang bibig ni Tomas, ngunit walang salitang lumabas. Tinitigan niya ang diwata, halong alinlangan at pagtataka ang mababasa sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, Tomas, wika ni Anela. Ang tinig niya'y banayad at mainit. Hindi ako isang ilusyon, kundi isang tunay na himala. Narinig ko ang panalangin mo at narito ako upang tulungan ang iyong pamilya. Dumagsa muli ang kaba sa dibdib ni Tomas, ngunit may kasamang munting pag-asa na sumibol sa kanyang puso. Ngunit, hindi ko kayang paniwalaan ito. Paanong may himala? Tinitigan siya ni Anela nang may malasakit. Nauunawaan ko ang iyong pag-aalinlangan, ngunit ang himalay darating kapag bukas ang puso mong tanggapin ito. Hindi ko malulutas ang lahat, ngunit maibibigay ko sa iyo ang isang pagkakataon. Itinaas niya ang kamay, at sa kanyang palad ay lumitaw ang isang maliit at marikit na binhi. Iba ito sa lahat ng binhing nakita na ni Tomas. Kumakawala ito ng banayad na liwanag, waring naglalaman ng hindi nakikitang kapangyarihan. Marahang inilapag ni Anela ang binhi sa kamay ni Tomas. Ito ang mahiwagang binhi. Kung itatanim mo ito sa iyong hardin ng mustasa at aalagaan na parabang pamilya mo, makikita mo ang isang malaking pagbabago. Gagaling ang lupa at magiging masagana ang iyong ani. Naramdaman ni Tomas ang mainit na lakas na nagmumula sa binhing hawak niya. Tila may mahika itong dala na hindi niya maipaliwanag. Ngunit, talagang uubra ba ito? Tanong ni Tomas. Nananatili pa rin ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngumiti si Anela at marahang tinapik ang kanyang kamay. Makikita mo, Tomas,
Magtiwala ka sa iyong sarili at sa kalikasan. Hindi ako magtatagal dito, ngunit nagampanan ko na ang aking bahagi. Ngayon, nasa iyo na ang responsibilidad. Itanim mo ito at alagaan ng buong puso. Tanging sa gayon lamang magaganap ang himala. Tinitigan ni Tomas ang binhi sa kanyang palad at nakaramdam siya ng isang kakaibang damdamin. Hindi man niya lubos maunawaan ang nangyayari, dama niya ang puwersa ng isang himala. Hindi lang ito basta binhi, ito'y pagkakataon, isang bagong pag-asa. Bago pa makapagsalita si Tomas, nagsimulang maglaho si Anela. Unti-unting namamatay ang liwanag sa paligid niya. Alagaan mo ito, Tomas. Lagi akong naririto kapag kailangan mo. Huwag mong talikuran ang pag-asa. Nang tuluyang maglaho si Anela, naiwan si Tomas sa dilim na may hawak na mahiwagang binhi. Tumingin siya sa paligid, hindi makapaniwala sa nangyari. Totoo ba ang himala o panaginip lang ang lahat? Ngunit may isang bagay siyang alam ng tiyak. Kailangan niyang subukan. Wala na siyang ibang mawawala. Tumindig siya. Tinanaw ang hardin ng mustasa na matagal ng tuyo at patay, at kung saan matagal na siyang nawalan ng pag-asa. Maingat siyang lumabas, tanga ng mahiwagang binhi. Sa ilalim ng tahimik na langit ng gabi, nagpasya si Tomas na itanim ito. Ayon sa habilin ni Anela, bawat hakbang na kanyang tinatahak, tila mas malakas ang tibok ng kanyang puso. Wari may malaking pagbabagong paparating. Lumuhod siya, naghukay ng maliit na butas at inihulog ang binhi. Bago niya tabunan ng lupa, bumulong siya. Salamat. Salamat sa pagbibigay ng pag-asa. Tumayo si Tomas, pinunasan ang mga kamay at tumingala sa langit. Kahit hindi niya alam kung ano ang mangyayari, dama niya ang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Naniniwala siya na nagsimula na ang himala. Si Tomas ay nagising ng maaga bago pa sumikat ang unang sinag ng araw. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang hardin ng kangkong, kung saan noong nakaraang gabi ay itinanim niya ang mga mahiwagang buto na ibinigay sa kanya ng diwata na si Anela. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa, ngunit may kaunting pagdududa rin. Totoo nga kaya ang sinabi ng diwata? Pagpasok niya sa hardin, hindi makapaniwala si Tomas sa kanyang nakita. Ang mga dahon ng kangkong na itinanim niya kahapon ay nagsimulang sumibol mula sa lupa. Hindi tulad ng mga kangkong na dati niyang tinanim. Ang mga bagong tanim na ito ay lumago ng malakas at mabilis. Ang mga dahon ay berde, makinis at puno ng buhay na para bang yumuyuko upang salubungin ang sinag ng araw. Bawat dahon ay mas malaki, mas makinis at may kulay na hindi kapani-paniwala. Pinagmamasdan ni Tomas ang bawat dahon at pakiramdam niya ay parang nasa isang mahiwagang hardin siya. Yumuko siya at naamoy ang isang dahon ng kangkong at agad siyang nabighani ng matamis na amoy na hindi niya pa naramdaman kailanman. Ang lasa nito ay ganap na iba sa mga kangkong na tinanim niya noon. Para bang may dala itong isang bagay na misteryoso na tila ipinagkaloob ng kalikasan. Ang pakiramdam ng kasiyahan, pagtataka at pasasalamat ay sumik sa puso ni Tomas. Alam niyang ang himala na ibinigay ni Anela sa kanya ay hindi isang panaginip. Ang tunay na himala ay nangyari. Ang kanyang mga kangkong ay hindi lamang malusog, kundi may kalidad na higit pa sa inaasahan. Pagkalipas ng isang linggo ng maingat na pangangalaga, ang mga kangkong ni Tomas ay lumago ng malakas at berde, at hindi niya kayang itago ang kanyang pagmamalaki. Sa bagong pag-asa at kagalakan, nagdesisyon si Tomas na magdala ng ilang kangkong sa pamilihan upang ibenta. Pagdating niya sa pamilihan, ang mga nagtitinda at mga tao sa bayan ay tumingin sa kanyang mga kangkong na may pagtataka. Hindi pa nila nakita ang anumang kangkong na kasing sariwa, makinis at masarap tulad ng mga ito. Ang mga may bahay sa bayan na pamilyar na sa mga produkto ni Tomas ay namangharin ng tikman ng mga ito. Pinuri nila ang kakaibang lasa ng mga kangkong at agad na naubos ang lahat ng mga ito sa isang umaga. Hindi lamang ang mga tao sa bayan, kundi pati na rin ang mga tao mula sa mga kalapit na bayan ay dumating upang bumili ng kangkong.
Narinig nila ang tungkol sa kahangahangang kalidad ng mga kangkong ni Tomas at hindi nag-atubiling maglakbay ng malayo upang makabili. Ang mga kangkong ni Tomas ay mabilis na naging sikat at nagsimula siyang tumanggap ng maraming order. Ang kanyang buhay bilang magsasaka ay naging mas magaan at nagkaroon siya ng sapat na pera upang suportahan ang kanyang pamilya at mapabuti ang kanilang kalagayan. Kahit na naging mas madali ang kanilang buhay, hindi nakalimutan ni Tomas ang mga tao sa kanyang paligid. Alam niyang maraming pamilya pa sa kanilang bayan ang nahihirapan. Tuwing anihan ng kangkong, palagi niyang iniiwan ang ilang bahagi upang ipamahagi sa mga nangangailangan sa bayan. Dinadala niya ang mga sobrang ani sa mga taong walang sapat na makain, lalo na sa mga matatanda, mga bata, at mga pamilyang nahihirapan. Si Maria, ang kanyang asawa, ay laging kasama niya sa paggawa nito. Magkasama nilang dinadala ang mga gulay sa mga tao na nangangailangan ng tulong at nakikita ang ngiti ng mga tao sa bayan na tumanggap ng kanilang mga biyaya. Si Tomas ay nakaramdam ng kagalakan at kasiyahan. Alam niyang ang kayamanan ay hindi lamang mula sa pera, kundi mula rin sa paggawa ng mabuti para sa komunidad. Kahit na natamunan niya ang tagumpay na kanyang pinapangarap, patuloy pa ring nagsusumikap si Tomas. Patuloy niyang pinapangalagaan ang kanyang hardin ng kangkong at pinapahalagahan ang mga aral na natutunan niya mula sa mga araw ng paghihirap. Alam niyang ang himala na ibinigay ni Anela sa kanya ay hindi lamang ang mga buto, kundi pati na rin ang pananampalataya at pagmamahal para sa kanyang pamilya at komunidad. Tuwing umaga, kapag si Tomas ay pumupunta sa kanyang hardin, hindi lamang niya nakikita ang mga berde at masiglang kangkong, kundi pati na rin ang isang bahagi ng buhay na kanyang itinaguyod. Hindi na siya nakakaramdam ng takot o pangamba, sapagkat ang himala na ibinigay ni Anela ay nagbukas ng isang maliwanag na hinaharap, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa mga tao sa kanyang paligid. Nagbago ng malaki ang buhay ni Tomas mula nang magbunga ang mahiwagang binhi na ibinigay ni Anela at naging matagumpay ang kanyang hardin ng mustasa. Naging kilala ang kanyang hardin at hindi na kailangang mag-alala pa ang pamilya ni Tomas tungkol sa kanilang kabuhayan. Ngunit, tulad ng alam ng lahat, ang buhay ay hindi nawawala sa hamon. Sa pagtatapos ng tag-init, isang malakas na bagyo ang dumating ng biglaan. Tumagal ang bagyo ng 3 araw at 3 gabi, at ang matinding hangin at malakas na ulan ay nagdulot ng pagkawasak sa isang bahagi ng hardin ni Tomas. Nang humupa ang bagyo, dali-dali siyang tumakbo patungo sa kanyang hardin. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang mga punla ng mustasa na kanyang inalagaan ng matagal ay natumba. Ang mga dahon ay punit-punit, ang lupa ay nahulog, at ang ilang bahagi ng hardin ay naging putik. Tumayo si Tomas doon, ang puso'y mabigat. Alam niya na hindi lamang ang mga mustasa ang naapektuhan, kundi pati na rin ang lahat ng kanyang pinaghirapan at pinaniniwalaan ay maaaring mawala. Ngunit sa sandaling iyon, hindi pinayagan ni Tomas na magpatalo siya. Naalala niya ang mga salita ni Anela, ang diwata na nagbigay sa kanya ng pag-asa at tiwala. Alagaan ito tulad ng pag-aalaga mo sa iyong pamilya at makikita mo ang malaking pagbabago. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Tomas. Tumingin siya sa mga natitirang punla. Kahit na nasira, may buhay pa. Alam ni Tomas na, tulad ng mga nakaraang pagkakataon, hindi ito ang tamang oras upang sumuko. Kung may himala, kailangan niyang magtiwala at magpatuloy sa paglaban. Nagsimula si Tomas na linisin ang hardin. Pinipilit iligtas ang mga natirang punla. Pinutol niya ang mga nasirang bahagi, inalagaan ang mga natirang buhay na punla at naghanda para sa bagong panahon ng pag-aani. Sa kanyang puso, nanatili ang tiwala kay Anela at naniniwala siya na hanggat hindi siya sumusuko, ang himala ay magpapatuloy. Pagkalipas ng ilang panahon, unti-unting gumaling ang hardin ni Tomas. Subalit, kahit na nagbigay siya ng buong pagsisikap, hindi pa rin bumalik sa dati ang mga punla. Nagpasya si Tomas na sundin ang payo ni Anela, muling itanim ang mahiwagang binhi. Isang maagang umaga,
Nakatayo si Tomas sa tabi ng hardin, hawak ang binhi na ibinigay sa kanya ni Anela. Punong-puno siya ng pag-asa at sinabi sa sarili, "Susundin ko ang mga sinabi ng diwata. Alagaan ko ito tulad ng pag-aalaga ko sa pamilya ko." Maingat na inihulog ni Tomas ang binhi sa isang maliit na butas na kanyang inukit sa lupa. Sa kanya tinakpan ng manipis na patong ng lupa. Hindi siya nagmadali at tahimik niyang inaalagaan ang mga binhi. Tiniyak na ang lupa ay sumipsip ng sapat na tubig at pinrotektahan ang mga binhi ng may buong dedikasyon. Matapos ang ilang araw, muling naganap ang isang himala. Ang mga bagong punla ng mustasa ay nagsimulang tumubo mula sa lupa at ngayon, mas malalakas at mas matibay sila kaysa dati. Ang mga dahon ng mustasa ay mas makapal, mas berde, at ang lasa nila ay mas masarap kaysa noon. Ang mga bagong punlang ito ay nakalampas sa lahat ng pagsubok, hindi lamang sa bagyo, kundi pati na rin sa mga alalahanin ni Tomas. Hindi maiwasang magtaka at magalak si Tomas. Alam niyang ang mahiwagang binhi ni Anela ay hindi lamang isang binhi, kundi isang simbolo ng pananampalataya sa sarili at sa kalikasan. Ang binhi ay hindi lamang buhay, kundi pati na rin ang pagpapakita ng tiyaga at hindi matitinag na lakas. Ang pakiramdam ng pagbabalik loob ay kumalat sa buong hardin ng mustasa. Tumingin si Tomas sa mga punla ng mustasa na muling umusbong at ang puso niya ay puno ng pride at pasasalamat. Hindi lamang niya nailigtas ang kanyang hardin, kundi naramdaman din niya ang lakas at hindi pagkatalo sa kanyang sarili. Natutunan niya ang isang mahalagang aral mula sa kalikasan. Kahit gaano kahirap ang buhay, basta hindi susuko, darating ang panahon ng muling pagsilang at pagdapo ng sariwang simula. Nagpatuloy si Tomas sa pag-aalaga ng kanyang hardin araw-araw, hindi lamang para sa kapakanan ng kanyang pamilya, kundi pati na rin sa pagmamahal at respeto sa kalikasan. Hindi na siya natatakot sa mga hamon dahil alam niyang anuman ang mangyari, ang himala ay laging naroroon basta't magtiwala at magsikap lang. Matapos ang mga buwan ng masipag na pagtatrabaho at matiyagang pangangalaga sa kanyang hardin ng kangkong, sa wakas ay naabot ni Tomas ang nararapat na gantimpala. Ang kanyang hardin ng kangkong ay hindi lamang isang maliit na piraso ng lupa na puno ng pag-asa, kundi isang malawak na hardin na punong-puno ng mga sariwang gulay at prutas. Ang kangkong ni Tomas ay lumago ng malakas. May malalaking dahon, lunti ang kulay, at matamis na amoy na umaabot sa buong paligid. Tuwing anihan, maingat si Tomas upang hindi masira ang mga tanim na mabilis na lumalago. Inaani niya ang toneladang kangkong at hindi nagtagal, ang kanyang mga produkto ay naging tanyag sa buong bayan at mga kalapit na lugar. Ang mga tao sa bayan ay nagsimulang mapansin na ang kangkong ni Tomas ay hindi lamang masarap, kundi may pambihirang kalidad kumpara sa ibang mga produkto. Ang mga negosyante sa bayan at ang mga naglalako mula sa ibang lugar ay nagsimulang bumili ng kangkong ni Tomas ng maramihan. Ang posisyon ni Tomas sa komunidad ng mga magsasaka ay lumakas. Hindi lamang siya nakakapagbayad ng mga gastusin para sa pamilya, kundi nagkaroon siya ng sapat na pondo upang palawakin ang kanyang hardin at mamuhunan sa mga makabagong kagamitan sa pagsasaka upang mapabuti pa ang kanyang ani. Ang buhay ng pamilya ni Tomas ay mas gumaan, hindi na sila naghihirap at hindi na kailangang mag-alala si Maria tungkol sa kakulangan ng pagkain o pera. Nakikita ni Tomas ang mga kababalaghan na kanyang naranasan mula sa isang mahirap na magsasaka. Ngayon ay mayroon siyang sapat upang alagaan ang kanyang pamilya at makapag-ambag sa pag-unlad ng komunidad. Gayunpaman, hindi niya nakalimutan ang mga araw ng hirap at hindi niya nakakalimutan ang mga mahahalagang aral na itinuro sa kanya ng buhay. Kahit na nagbago ang kanyang buhay, nanatili pa rin si Tomas sa mga prinsipyong kanyang pinapahalagahan. Hindi siya pinapayagan ng bagong yaman na baguhin ang kanyang pagkatao. Alam ni Tomas na ang kanyang tagumpay ay hindi lamang mula sa kanyang mga personal na pagsusumikap, kundi dahil na rin sa tulong ng komunidad at mga taong sumuporta sa kanya sa mga mahihirap na panahon.
Sa kanyang kabutihang loob at pagmamahal para sa mga mahihirap sa bayan, nagpasya si Tomas na hindi lang itabi ang lahat ng kita mula sa pagbebenta ng kangkong para sa kanyang pamilya. Sinimulan niyang ibahagi ang sobrang ani ng kangkong sa mga mahihirap sa bayan, ang mga pamilyang nangangailangan, lalo na ang mga matatanda, bata, at mga taong hindi kayang magtrabaho ay nakakatanggap ng mga sariwang kangkong mula kay Tomas upang matulungan silang malampasan ang mga araw ng gutom. Tuwing nagdadala siya ng gulay sa mga pamilyang nangangailangan, nararamdaman ni Tomas ang kasiyahan sa kanyang puso. Hindi lamang niya natutulungan ang mga mahihirap, kundi nagiging halimbawa siya sa iba tungkol sa kabutihang loob at pagkakaisa sa komunidad. Si Maria, ang kanyang asawa, ay laging katuwang sa paggawa nito. Magkasama silang nagtatrabaho at naramdaman nila na ang pinakamalaking kasiyahan ay hindi ang pagkakaroon ng maraming pera, kundi ang makita ang kaligayahan, pasasalamat at ngiti ng mga tao na tumanggap ng kanilang tulong. Ang mga gawaing ito ni Tomas ay kumalat sa mga tao sa bayan. Ang mga tao sa bayan ay nagsimulang maunawaan na ang pagbabahagi at pagkakaisa ay maaaring magbigay ng lakas at kasaganaan sa isang komunidad. Ang mga pamilya sa bayan ay nagsimulang magtulungan, magbahagi ng mga gawain sa pagsasaka at mga produktong agrikultural. Si Tomas ay hindi lamang isang matagumpay na magsasaka, kundi isang huwaran ng kabutihan at pagmamahal. Si Tomas ay nagmamalaki sa pagbabago sa kanyang bayan mula sa mga araw ng kahirapan, kung saan lahat ng tao ay naglalaban para mabuhay. Ngayon ay isang komunidad na magkakaisa at puno ng pag-asa. Alam niya na sa mga maliliit na gawain ng kabutihang loob, nakatulong siya sa pagdadala ng malaking pagbabago sa buong bayan. Kahit na ang buhay ni Tomas ay nagbago, pinananatili niya ang mga pangunahing pagpapahalaga, tiyaga, katapatan at kabutihang loob. Naiintindihan niya na hindi lamang ang pera, kundi ang pagmamahal at pagbabahagi ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Isang gabi ng maliwanag na buwan, habang ang pilak na liwanag ng buwan ay dahan-dahang bumabagsak sa hardin ng mustasa ni Tomas, isang beses pa, muling dumating ang himala. Nasa tabi ng apoy si Tomas, nag-iisip tungkol sa mga kamangha-manghang pagbabago sa kanyang buhay, nang biglang may isang maliwanag na liwanag na lumitaw sa kalaliman ng gabi. Ang liwanag na iyon ay banayad tulad ng sinag ng umaga at unti-unting nagpakita ang pamilyar na anyo ni Anela, ang diwata, sa harapan ni Tomas. Nagulat si Tomas, ngunit puno ng emosyon nang makita niyang bumalik si Anela. "Ikaw ba?" ang tanong niya, ang tinig puno ng kaligayahan. Ngumiti si Anela, ang kanyang mga mata ay banayad at kumikislap. "Tomas, bumalik ako upang magpasalamat sa iyo. Salamat sa kabutihang loob at pagbabahagi na ibinigay mo sa iyong komunidad. Hindi lamang ikaw ang nakatanggap ng himala mula sa kalikasan, kundi nagdala ka rin ng himala sa iba sa pamamagitan ng iyong mga kilos." Tumayo si Tomas at yumuko bilang tanda ng pagpapakumbaba. "Ginagawa ko lamang ang nararamdaman kong tama. Ang lahat ng mayroon ako ngayon ay dahil sa himala na ibinigay mo sa akin. Nais ko lamang ibahagi ang aking mga biyaya sa mga nangangailangan." Tumango si Anela, at ang mukha niya ay nagpakita ng kasiyahan. "Ang iyong ginagawa ay talagang mahalaga, Tomas. Ngunit tandaan mo, ang himala ay hindi lamang nanggagaling sa kalikasan, kundi mula rin sa puso ng tao. Ang kabutihan, ang pagbabahagi, at ang pagpapakumbaba ay mga pinakamalakas na himala na maibibigay ng bawat isa sa mundo." Nag-isip si Tomas sa mga salitang binitiwan ni Anela at naramdaman niyang may isang malalim na katotohanan sa kanyang puso. Naunawaan niya na hindi lahat ng magagandang bagay ay nagmumula sa mahiwagang kaganapan, kundi sa maliliit na hakbang ng bawat isa na nagdudulot ng malaking pagbabago. "Salamat, Anela," sabi ni Tomas, ang kanyang tinig ay malalim. "Laging nasa aking isipan ang iyong mga salita. Ang pagbabahagi at pagpapakumbaba ay magiging mga prinsipyo ko habang buhay." Ngumiti si Anela muli,
at ang liwanag sa paligid niya ay dahan-dahang nawala, tulad ng isang banayad na alon na unti-unting nagtatanggal ng dilim. Naniniwala ako sa iyo, Tomas. Magpatuloy kang mabuhay ng may bukas na puso at malasakit. Kapag ikaw ay nagbibigay, makakatanggap ka ng mas magagandang bagay kaysa sa inaasahan mo. At saka, si Anela ay unti-unting nawala. Iniwan si Tomas na nag-iisa sa ilalim ng isang langit na puno ng mga bituin. Ang mga salitang binitiwan ng diwata ay umuukit sa isipan ni Tomas at naramdaman niyang may kapayapaan at kaliwanagan sa kanyang puso patungkol sa daan na kanyang pinili. Kinabukasan, nakaupo si Tomas sa mesa kasama ang kanyang asawa at 3 anak. Bawat pagkain, ang kanilang pamilya ay puno ng pasasalamat sa lahat ng kanilang mga biyaya. Tumingin si Tomas sa mata ni Maria at pagkatapos ay sa kanyang mga anak. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Maria, mga anak, nagsimula si Tomas. Ang tinig niya ay malalim. Marami na tayong naranasan at ngayon nararamdaman ko na tunay akong masaya. Ngunit nais kong sabihin na hindi ito lahat dahil lamang sa mga binhi na ibinigay sa akin ni Anela. Ang tunay na himala ay nagmumula sa kabutihan at pagbabahagi sa maliliit na hakbang na ginagawa natin para sa iba. Ngumiti si Maria at tumango. Tama ka, Tomas. Ang lahat ng mayroon tayo ngayon ay hindi nangyari ng kusa. Hindi tayo tumigil sa pagsusumikap at hindi rin natin nakalimutang tulungan ang mga tao sa paligid natin. Kailangan nating patuloy na panatilihin ang pagpapakumbaba at pagmamahal sa bawat hakbang natin. Tumingin si Tomas sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng malasakit. Mga anak, tandaan ninyo na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap, kundi sa pagbibigay. Kung magagawa nating gawing mas maganda ang buhay ng iba, iyon ang tunay na tagumpay. Laging ibahagi ang anumang mayroon tayo, kahit maliit, dahil ang mga maliit na bagay na iyon ay nagdudulot ng malalaking pagbabago. Ang buhay ni Tomas ngayon ay ganap ng nagbago. Hindi na siya isang mahirap na magsasaka, kundi isang taong mayaman sa pagmamahal at kabutihan. Ang kanyang pamilya ay namumuhay ng buo at masaya, ngunit higit sa lahat, nanatili silang tapat sa mga prinsipyo ng kabutihan, pagbabahagi, at pagpapakumbaba. Kahit ano pa ang mangyari sa hinaharap, alam ni Tomas na hindi niya kailanman malilimutan ang mga aral na itinuro sa kanya ng buhay. Ang kabutihan at pagpapakumbaba ay mga pinakamahalagang halaga na maaaring ialay ng bawat isa sa mundong ito. At mula noon, namuhay si Tomas ng isang buhay na puno ng pagmamahal, pagbabahagi at kaligayahan. Alam na ang mga tunay na himala ay hindi palaging nanggagaling sa mga nakikita, kundi mula sa mga maliliit, malasakit na aksyon na itinataguyod ng bawat isa sa kanilang buhay. Sa matibay na pag-unlad ng kanyang hardin ng kangkong, hindi lamang nabago ni Tomas ang buhay ng kanyang pamilya, kundi nakapagpayaman din sa buong bayan. Ang maliit na bayan na dati ay umaasa lamang sa simpleng pagsasaka at nakakaranas ng maraming kahirapan, ngayon ay nagsimulang magbago. Ang hardin ng kangkong ni Tomas ay naging simbolo ng pagkakaisa, isang patunay sa mga bagay na maaaring makamtan kapag ang lahat ay nagtutulungan, nagbabahagi at nagsuportahan sa isa't isa. Nang mapansin ng mga tao sa bayan na ang tagumpay ni Tomas ay hindi lamang dahil sa kanyang sariling pagsisikap, kundi dahil din sa tulong ng kanyang mga kapwa, nagsimula silang baguhin ang kanilang mga pananaw at mga hakbang. Ang mga magsasaka na dati ay nakatuon lamang sa kanilang sariling trabaho ay nagsimulang magtulungan sa mga gawain sa bukid, magbahagi ng mga yaman at kaalaman, imbes na magkalaban at mabuhay sa paghihiwalay. Ang mga tao sa bayan ay nagsimulang magtulungan, magbahagi ng karanasan sa pagtatanim, magtulungan sa mga abalang panahon ng anihan, at mag-aral kung paano alagaan ang lupa upang magkaroon ng masaganang ani. Ang hardin ng kangkong ni Tomas ay hindi lamang isang piraso ng lupa na puno ng mga halaman, kundi isang lugar kung saan nagtitipon ang mga tao sa bayan
upang magpalitan ng ideya at magtulungan sa pagharap sa mga hamon. Ito ay naging simbolo ng pagkakaisa at kooperasyon, isang lugar kung saan bawat isa ay may kontribusyon sa pangkalahatang pag-unlad ng komunidad. Nararamdaman ni Tomas ang lakas ng pagkakaisa at lalong nagpapasaya sa kanya ang makita ang pagbabago sa kanyang bayan. Alam niya na tanging kapag ang lahat ay nagtutulungan at nagbabahagi, doon lamang maaaring maganap ang mga himala tulad ng nangyari sa kanyang buhay na nagbago dahil sa kabutihan at tulong ng mga tao sa kanyang paligid. Kahit na natamo na niya ang malaking tagumpay, hindi nakalimutan ni Tomas ang mga pagpapahalaga na natutunan niya mula sa mga araw ng hirap. Alam niyang ang tagumpay ay hindi lamang nakabase sa mga material na bagay, kundi sa pagbabahagi at pagtulong sa iba. Nagpasya si Tomas na turuan ng mga bata sa bayan tungkol sa kabutihang loob, tiyaga at mga mahahalagang aral na natutunan niya sa kanyang paglalakbay. Tuwing linggo, nag-oorganisa si Tomas ng mga outdoor na klase para sa mga bata. Hindi lamang siya nagtuturo ng mga pangunahing kaalaman sa agrikultura, kundi binibigyang diin din niya ang kahalagahan ng pamumuhay ng ayon sa kalikasan, ang pangangalaga sa lupa at ang pagpapahalaga sa mga bagay na mayroon tayo. Ibinahagi ni Tomas sa mga bata ang kanyang kwento mula sa pagiging isang mahirap na magsasaka hanggang sa ang kanyang hardin ng kangkong ay maging simbolo ng pagbabago. Hinikayat niya ang mga bata na alagaan ang mga halaman, matutong makinig sa kalikasan at magtulungan upang matulungan ang komunidad. Hindi rin nakalimutan ni Tomas ang pagtulong sa mga mahihirap na magsasaka sa kanilang bayan at mga karatig bayan. Ibinahagi niya ang mga mahiwagang buto na ibinigay sa kanya ni Anela kasama ang mga epektibong pamamaraan sa pagtatanim na natutunan niya. Nais niyang mabigyan ng pagkakataon ang mga mahihirap na magsasaka na magbago ang kanilang buhay tulad ng kanyang ginawa. Ibinahagi ni Tomas hindi lamang ang mga buto, kundi pati na rin ang mga teknik sa pangangalaga ng lupa, ang tamang paggamit ng mga kagamitan sa pagsasaka, at pinakamahalaga, ang pagpapanatili ng diwa ng pagkakaisa at pagbabahagi. Dahil sa walang sawang kontribusyon ni Tomas, patuloy na umuunlad ang komunidad sa kanilang bayan. Ang mga pamilya sa bayan ay hindi lamang naging mas mayaman sa material na bagay, kundi naging mas magkakapit-bisig, nagkatulungan, at nakapagbuo ng isang buhay na masagana at puno ng pag-asa. Ipinagmamalaki ni Tomas ang mga pagbabagong ito at alam niyang dahil sa kabutihan, tiyaga at pagbabahagi, ang himala ay hindi lamang dumating sa kanya, kundi kumalat sa buong komunidad. Sa mga pagpapahalagang itinuro ni Tomas sa susunod na henerasyon, hindi lamang siya nakapagpatayo ng isang matagumpay na hardin ng kangkong, kundi nakapagbigay din siya ng matibay na pundasyon para sa pangmatagalang pag-unlad ng komunidad kung saan ang kabutihang loob at pagkakaisa ang patuloy na magiging mahalagang salik. Matapos ang maraming taon ng pagharap sa mga pagsubok, si Tomas at ang kanyang pamilya ay nakatagpo ng kapayapaan at kaligayahan. Ang hardin ng mustasa na dating isang disyertong lupa ay naging simbolo ng kasaganaan at pag-asa hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa buong komunidad ng bayan. Ang mga bata sa bayan, lumaki sa isang kapaligiran ng pagkakaisa at pagmamahal, ay natutunan din ang mga mahahalagang aral mula kay Tomas, kabutihang loob, tiyaga, at diwa ng pagbabahagi. Hindi na kailangang mag-alala pa ang pamilya ni Tomas tungkol sa pagkain o damit. Sa bawat pagkain, sila ay magkakasama sa hapagkubo, nagpapasalamat sa buhay, sa swerte, at sa mga aral na kanilang natutunan. Hindi rin nakakalimutan ni Tomas at Maria na magbigay ng mga labis na gulay mula sa kanilang hardin sa mga mahihirap. Tinutulungan ang mga pamilyang nahihirapan. Nauunawaan nila na sa buhay, hindi lamang sapat na mayroong kasapatan para sa sarili, kundi ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pagbibigay kasiyahan at tulong sa iba. Ang komunidad ng bayan ay patuloy na umuunlad salamat sa pagkakaisa
at kabutihang loob ng lahat. Ang mga pamilyang dating naghihirap ay ngayon may sapat na pagkain at damit, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga araw ng gutom. Tuwing panahon ng anihan, nagtitipon ang mga tao sa bayan. Sabay-sabay nilang ipinagdiriwang ang mga biyaya at tinutulungan ang isa't isa. Alam nila na ang tagumpay ng bawat isa ay hindi lamang tagumpay ng sarili, kundi bunga ng kooperasyon at diwa ng komunidad. Pinagmamasdan ni Tomas ang mga pagbabago sa paligid niya at puno siya ng pasasalamat. Hindi lamang siya nagpapasalamat sa tulong ng kalikasan, kundi pati na rin sa mga tao sa kanyang paligid, sa mga sumama sa kanya, sa kanyang mahirap na paglalakbay. Alam niya na ang tagumpay ng ngayon ay hindi lamang dahil sa kanyang pagsisikap, kundi dahil sa suporta, pagmamahal, at pagbabahagi ng komunidad. Bahagi 2, pagwawakas ng kuwento. Isang magandang gabi habang lumulubog ang araw at ang kalangitan ay nagiging mapula at mainit, nagtipon si Tomas at ang kanyang pamilya sa ilalim ng lilim ng mga punong mustasa. Dito, sa lugar na ito, ay nagdaan sila sa mga pagsubok, pinangalagaan, at pinalago ang mga punla upang magtamasa ng buhay na puno ng kasaganaan. Ang paligid ay tahimik, puno ng halakhak at mga kwentong pampamilya. Tumingin si Tomas sa kanyang asawa at sa kanyang 3 anak at naramdaman niyang puno siya ng pasasalamat sa lahat ng mayroon siya. Hindi niya nakalimutan ang mahirap na paglalakbay na kanilang tinahak mula sa mga araw ng gutom hanggang sa naging pag-asa ang hardin ng mustasa, hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi para sa buong komunidad. Naalala ni Tomas ang mga salita ni Anela, ang diwata na nagbigay sa kanya ng pananampalataya at pag-asa noong mga unang araw, at ang mga aral na iniwan niya tungkol sa kabutihang loob, pagpapakumbaba at pagbabahagi ay patuloy na namutawi sa kanyang puso. Bagamat wala na si Anela, ang mga aral na iniwan niya ay mananatili sa buhay ni Tomas. Salamat, Anela, ang bulong ni Tomas sa kanyang puso. Hindi ko kailanman malilimutan ang mga itinuro mo. Ang kwento ay nagtatapos sa isang puok ng pamilya na puno ng kasiyahan, nagtitipon sa ilalim ng lilim ng mga punong mustasa at tumitingin sa isang hinaharap na puno ng pag-asa. Ang buong komunidad ng bayan ay namumuhay sa pagkakaisa, pagmamahal at pagbabahagi, mga pagpapahalaga na itinanim ni Tomas sa puso ng lahat. At sa tahimik na paligid, alam ni Tomas na kahit anuman ang mangyari, ang pinakamahalaga pa rin ay ang kabutihang loob at pagmamahal. Ang kanilang buhay ay naging tahimik at masagana, hindi lamang dahil sa material na tagumpay, kundi dahil natagpuan nila ang tunay na halaga ng buhay, pagmamahal, pasasalamat at pagkakaisa.